balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, halos mahigit isang buwan na nga ang nakakalipas matapos ang mainit na diskusyon sa pagitan ng dalawang 2-division undisputed champion na si Terence Crawford at ang Japanese monster Naoya Inoue, kung saan mga idol binigay ng The Ring Magazine ang pagiging Fighter of the Year sa taong 2023 kay Inoue dahil nagawa daw nito mga idol maging undisputed champion sa Super Bantamweight sa loob lamang ng 5 buwan nang tinalo nito ang dalawang unified champion na si Fulton at Tapales. Samantala pinabura naman ng The Ring Magazine na manatili si Terence Crawford bilang pound for pound king ng boxing sports sa ngayon, kung saan number 2 lamang dito si Inoue. Bagamat ang inaakala natin mga idol, natapos na ang pag-aagawan sa pwesto ng dalawang fighter dahil ilang linggo na nga ito hindi pinag-usapan. Well, hindi pa pala mga idol dahil nagre-reklamo pa ang Japanese monster Naoya Inoue bakit hindi daw siya naging pound for pound king. Nag-expect daw kasing Hapones mga idol na makukuha niya ang pwesto dahil nga tinalo nito si Crawford sa pagiging Fighter of the Year. Hindi naman sinabi ni Inoue mga idol kung ano ang kanyang dahilan bakit karapat dapat siya maging pound for pound king. Pero obvious naman mga idol na sinabi niya ito dahil feeling nito mas matimbang ang kanyang nagawa sa nagawa ni Crawford nang tinalo nito si Errol Spence Jr. na hindi naman talaga 100% kondisyon sa laban kay Crawford dahil nga sa mga natamo nito na injury bago ang laban. Samantala si Inoue, kahit bagong salta pa lang ito sa Super Bantamweight, tinalo kaagad nito ang dalawang hari sa 122 pounds. Bagamat kagaya sa inaasahan natin mga idol, hindi po nagiging maganda ang reaksyon ng mga boxing fans kay Inoue na pinipilit talaga nito makuha ang number 1 na pwesto sa pound per pound na kung tutuusin daw mga idol, wala daw sa level ni Errol Spence Jr. kahit ipagsama pa daw ni Inoue ang lahat ng mga tinalo nito sa kanyang boxing career. Samantala matapos ka po mga idol magkasakitan ang dalawang super lightweight superstar sa pagitan ni Ryan Garcia at Devin Haney sa kanilang unang pagkikita matapos maikasa officially ang kanilang bakbakan nagaganapin naman sa April 20 sa Las Vegas. Ay napag-alaman po natin mga idol na ang pinagmulan pala ng kanilang pisikalan dahil napikon po sa Haney sa mga pasabog ni Ryan Garcia na pinakita daw ni Mayweather Jr. kay Ryan ang footage kung paano nadurog si Haney sa sparring nito kay Tank Davis dati. Malamang mga idol napahiya si Haney ng gusto, kaya dito siya bumawi kay Ryan Garcia ng real talk, sabay sinakal kaagad ni Bagito sa Haney. Sa kabilang banda naman mga idol, halos 5 taon na nga po ang nakakalipas matapos pumutok ang balita mga idol na hinamon ni Manny Pacquiao ang IBF champion noon sa middleweight division na si Gennady Golovkin. Ilang buwan lang matapos ibigay ni Pacman ang unang talo ni Keith Thurman. At sa naging tanong kay Triple G mga idol kung palagba daw talaga siya kay Manny Pacquiao sa laban, brutal po na sinabi nito mga idol na lalabanan niya daw kahit sino, pero hindi daw siya noon mga idol naniniwala na matutuloy ang laban nila ni Pacman dahil sobrang liit daw ng Pinoy kumpara sa kanya. Malayo daw talaga ang kanilang timbang, kaya malabo daw talaga mangyari ang bakbakan. Pero malaki naman daw ang tiwala ni Golovkin mga idol na talagang totoong hamon ng bakbakan sa kanya ni Boss Manny dahil sa pagkakilala niya daw kay Pacman, isa daw talaga itong matapang na fighter. Lalabanan niya kahit sino man, kahit si Gennady Golovkin man yan.